Magandang buhay! Welcome sa Filipino 103. Hangad ko na sa maganda, maayos at ligtas na kalagayan ka ngayon habang pinapanood ang mismong lektura hinggil sa Filipino 103. Ang una nating paksa ay tungkol sa korespondensya opisyal. Ito ang uri ng komunikasyon na ginagamit sa formal na sitwasyon, maaaring sa paaralan, opisina, negosyo o kahit sa gobyerno. So sa simpleng salita, ito ang tamang paraan ng pagsulat at pagkikipag-ugnayan kapag may opisyal tayong nais ipaabot. Kaya ikaw bilang isang kolehiyo, nararapat lamang na malaman natin kung paano nga ba magiging isang formal sa larang ng pagkikipag-ugnayan. Hep. Bago tayo tuluyang tumungo sa aralin natin tungkol sa korespondensya opisyal, meron lamang tayong mga checklist o layunin na pagkatapos ng aralin. So sana itong mga ito ay ma-achieve natin. Ano-ano nga ba ito? Ano yung parang expectation natin after the discussion? So ikaw ay inaasahan na nakapagpapaliwanag ng kahulugan at kahalagahan ng korespondensya opisyal. Bakit nga ba mahalaga? At kailangan nating matutunan ang korespondensya opisyal. So sana ma-explain mo yan afterwards. Pangalawa, nakikilala ang mga batas na may kaugnayan sa paggamit ng wikang pambansa sa opisyal na komunikasyon. Of course, itong korespondensya opisyal ay hindi lamang basta-basta lumabas, kundi sa katunayan is may batas na may kaugnayan sa paggamit nito sa ating komunikasyon. Pangatlo, sana ikaw ay makapagtutukoy ng uri, bahagi at format ng iba't ibang liham opisyal. Of course, dahil makikilala natin ang mga ito sa mga susunod na mga slides. Next, nakakapagsuri ng halimbawa ng liham panlipunan, liham pangangalakal, liham pantanggapan at formal na email. So makakategorize na natin at matutukoy na natin kung anong uri ng liham ang mga nakikilala nating liham. And lastly, ikaw ay makagagamit ng wasto at formal na estilo sa pagsulat ng sariling korespondensya opisyal. After the discussion, ikaw mismo ay makapagbubuo o makasusulat ng sarili mong korespondensya opisyal. Okay ba tayo? Ang ating korespondensya opisyal ay nakaangkla sa mga batas tungkol sa wikang pambansa. Sa katunayan, nagsimula ito sa 1935 Constitution. Dito, unang kinilala ang wikang pambansa. So now, may tanong ako sa iyo. Sino ba yung ama ng wikang pambansa? Yes, si Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon, siya yung presidente during the 1935 Constitution. Bakit nga ba siya may katagang ama ng wikang pambansa? Dahil during sa kanyang pamumuno, siya yung nag-proclaim na, "Uy, Philippines, kailangan magkaroon tayo ng ating sariling wikang pambansa." Bakit? Ano nga ba yung senaryo? Bakit bigla-bigla na lang kinilala na dapat magkaroon tayo ng wikang pambansa? Kasi during noong 1935 Constitution, sa pamumuno nga ni Manuel L. Quezon, bilang isang presidente, may mga pagkakataon na pumupunta siya sa iba't ibang sulok o liblib na lugar ng Pilipinas. Doon niya nadiskubre na ang Pilipinas, kahit nasa iisang bansa lang pala tayo, ay meron tayong iba't ibang wikang alam. Dahilan na magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan. Kapag may pagkakataon na magsasalita siya bilang isang Tagalog yung wika niya, maaaring hindi siya maiintindihan ng ibang lugar na may sariling katutubong wika. Kaya doon una niyang pinoklama na dapat magkaroon o maghahanap ng wikang pambansa ang Pilipinas na magsisilbing tutulay sa bawat Pilipino. O, diba? That is during 1935 Constitution. So, imagine nyo, kapag halimbawa, hindi tayo nahanapan ng iisang wikang pambansa. Sa ngayon nga, kahit isinisiwalat na Filipino ang wikang pambansa natin, hindi guaranteed na lahat is marunong mag-Filipino. Tama?
Yes. So, how much more kung noong unang panahon hindi talaga nabigyan ng pagkakataon na kililanin ang wikang pambansa, tayo na nasa bansang Pilipinas o nasa iisang bansa, tunay na mahihirapan talaga tayong makauunawa sa ibang may sariling katutubong wika. So, again, 1935 Constitution, unang kinilala ang wikang pambansa natin. Kapag kasasabing unang kinilala, steps pa yan siya ha, na dapat ang Pilipinas ay magkakaroon ng wikang pambansa. Noong 1936 Constitution naman, idagdag ko na lang din, nagkaroon ng agad ng hakbang, o 'di ba, after a year. So ano yung mga hakbang? Para makuha o meron talagang mapiling wikang pambansa ang Pilipinas, magsiset sila ng criteria. So 3 yung criteria. Una, kailangan ito ay katutubong wika ng bansa. So, hindi pwede yung Ingles, hindi pwede yung Spanish. Kapag sasabing katutubong wika, nag-originate talaga siya sa bansang Pilipinas. So, nag-select ng 8 pangunahing katutubong wika. Ito ang una, Tagalog, Cebuano, Hiligaynon. Hiligaynon is wika ng mga Ilonggo, Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, Bicolano, at Samar, Leyte, Waray. Yan yung 8 pangunahing wika. Dahil ang second criteria is kailangan may maraming gumagamit ng wika. Kapag kausaping may maraming tagagamit ng wika, ang napakarami talagang gumagamit dito is Cebuano, hindi Tagalog. Kasi sa Cebuano, Mindanao at Visayas, nagsicebuano eh. Tagalog, yung sa Kamaynilaan lang or nasa Luzon. Pero meron mang third criteria. Ang third criteria ay dapat maraming limbag na akda, libro. So, ang mga Cebuano, hindi man masyadong naglilimbag ng mga akda at libro dahil malayo man sila sa kabihasnan. Unlike sa mga Katagalugan, marami sila kasi sila yung sentro, 'di ba, ng media dati-rate o nung unang panahon. The reason why na yung Tagalog is isa siya sa naging wikang opisyal ng bansa. Pero opisyal lang, no? Hindi pa siya wikang pambansa. So marami pang pinagdadaanan. 1953 Constitution, sa katunayan, nagkaroon pa ng pag-aaway. Bakit Tagalog? Sabi ng mga Cebuano, Hiligaynon at maraming iba. Parang napaka-unfair naman. Kasi kapag kasasabihing Tagalog, pagkakilanlan yan siya ng mga tao sa Luzon. So, kapag sasabihin, halimbawa, merong foreigner, tapos sasabihin na Tagalog, walang identidad yung mga Cebuano. Tagalog itself is Tagaluzon. Kaya, merong pag-aaway na nangyari during that time. No? So, hindi na pursue yung Tagalog. Kaya, noong 1987 Constitution, 'di ba, ang layo, ilang taon din. Dito sa Section 6 to 9, sinasabi sa 1987 Constitution na Filipino bilang wikang pambansa at opisyal na wika. O, 'di ba? So, dito na siya dineclare talaga. So, ma'am, ano nga ba po yung kaibahan ng Tagalog at Filipino? So, dapat alam na po natin ito. So, ang difference po ng Filipino at Tagalog, ang Tagalog is pagkakilanlan siya sa mga tao na naninirahan sa Luzon. Ang Tagalog rin po ay dialekto ng mga taong naninirahan sa Luzon. Okay? Pero ang Filipino, ito ay wikang pambansa natin. Mapasibuano ka man, Waray, Maranao, Hiligaynon, o anuman yung wika mo, maaari kang marunong mag-Filipino. Okay, ma'am, ano po yung kaibahan ng Tagalog at saka Filipino? Ang Tagalog, dialekto siya sa Luzon. Ibig sabihin, kung ano yung mga ways ng pananalita nila, Tagalog yon. Pero ang Filipino, everyone. Though naka-base siya sa wikang Tagalog, kaya nga medyo nalilito tayo minsan, ay, magaling siya mag-Tagalog. Tapos yung isa, hindi Filipino yung sinasabi niya. Ano nga ba yung kaibahan ng dalawa? Yung Tagalog, may sariling accent yan siya. So kapag narinig nyo ako nagsasalita ng ganito, hindi ito yung sinasalita ng mga Tagalog. Dahil ang ginagamit ko po ay Filipino. Ang Filipino, lahat ng wika pwedeng mag-contribute sa Filipino. So, for example, ang salitang kawatan. Di ba magnanakaw yan siya sa Tagalog? Ang kawatan sa atin yan, Cebuano. So, ngayon, ina-accept na
ng Filipino ang salitang kawatan na mula sa Cebuano bilang bahagi ng wikang Filipino. Okay? So, sana na-gets natin siya. Na kapag sasabing Filipino itself, dynamic yung Filipino. Nagbabago, nadaragdagan, patuloy siyang nadaragdagan. At lahat ng mga katutubong wika, pwedeng mag-contribute kay Filipino. Kapag nakitaan na, meron silang sariling katawagan dito, wala yan sa Tagalog. Pero hindi natin maikukuble na si Tagalog at saka si Filipino, meron talagang ugnayan. Kasi nagsimula si Filipino kay Tagalog. Nagiging base niya si Tagalog. Okay? So next, we have, diba, bibigyan linaw ko ha, 1987, dito pinagtibay, no? 1987 Constitution, pinagtibay na nagtakda ng Filipino bilang wikang pambansa. So dito na siya na-declare na, okay, Philippines, now I declare na Filipino ang magiging wikang pambansa ng Pilipinas. Sa RA 7104 naman, itinatag ang Komisyon sa Wikang Filipino. Sino itong Komisyon sa Wikang Filipino? Sila itong mga KWF. Sila itong taga-protekta, taga-pangalaga ng ating wikang Filipino. At sila ang makapagdidesisyon na kung halimbawa, si Cebuano may term na ganito, idagdag natin sa wikang Filipino. Diba? Taong 2018, nakapunta kami sa KWF. Located yan siya sa Malacanang. Katabi lang siya ng palasyo. So, nung pumunta kami doon, maraming mga tao or mga staff. At yung mga staff nila is mula sa iba't ibang wika. Like, merong Cebuano, merong Surigao noon. Marami talaga sila. So, basically, nabibigyan nila ng hustisya nung pagkakaroon ng komisyon sa wikang Filipino na hindi siya magiging unfair. Hindi purong Tagalog ang nandoon. 'Di ba? So lahat ng wika sa Pilipinas is merong representative. 'Di ba? Meron ding Maranao doon. So tinitimbang talaga nila bago ang isang salita or terminology is mapabilang sa wikang Filipino, nagkakaroon muna sila of course ng usapin kung bakit masasali siya sa wikang Filipino. Ano pa ba yung mga Cebuano terms na nasali sa wikang Filipino? We also have bana. O diba? Kasi sa Tagalog, that is asawang lalaki. Diba? Asawa sa kanila, kung babae, asawang babae. Kung lalaki, asawang lalaki. Sa atin naman, asawa kung babae, bana naman kung lalaki. So, yan siya. Kaya, napansin nila, ang Cebuano may terminology na bana. Isang term lang yan. Tapos, ang dinidescribe is asawang lalaki. So, kaya ngayon, tanggap na rin sa wikang Filipino ang salitang bana. So, sana naintindihan natin ang kaibahan ng Tagalog at Filipino, ha? So, every now and then, maaaring madaragdagan ang wikang Filipino. Next is we have EO. So, EO or Executive Order 335, dito inuutos ang paggamit ng Filipino sa lahat ng opisyal na komunikasyon ng gobyerno. Kaya't, hindi lang kagandahan ng wika ang ating tinatalakay, kundi pagsunod din sa batas. So, kung kaya't bakit kinakailangan natin gumawa ng korespondensya opisyal na naisusulat sa wikang Filipino dahil sa mga batas na ito? Mula 1935 hanggang 1987, tapos, kasunod yung RA 7104 at saka yung Executive Order 335. Na pagka-declare ng wikang Filipino, hindi lang siya dapat na stop, no? After ma-declare ay walang mangyayari. No, it's not. Kailangan siyang gamitin, no? Kailangan pausbungin. So, papaano? Gagamitin siya sa korespondensya opisyal. Kaya nga, mapapansin ninyo, ang mga ahensya noon is nakasulat sa Ingles. Kasi 'di ba, hindi naman natin talaga maipagkakaila na yung mga Ingles ay sila yung nagtuturo sa atin sa larangan ng edukasyon. Kaya nakasulat lahat ng mga terminology dati sa Ingles. Sa katunayan, mas marunong pa nga silang mag-Ingles, 'di ba? So we have the Department of Education. So ngayon binigyan siya ng Filipino version na kagawarang pang-edukasyon. Dahil yan siya sa alinsunod sa Executive Order
335 noong 1988. Okay? Ang naglagda nitong EO 335 ay of course walang iba kundi si Pangulong Corazon Aquino. Kapag tayo ay sumusulat ng opisyal na liham, memo, or email, hindi lang basta impormasyon ang mahalaga. May tinatawag tayong etika. Una, kailangan itong formal at magalang. Okay? Pangalawa, huwag masyadong mahaba o paligoy-ligoy. Dapat maikli lamang at malinaw. Direct to the point. Next, pangatlo, siguraduhin na tama ang gramatika at spelling natin. Hindi pwede yung way ng pag-chat na how are you, tapos ang pag-spell is how, tapos letter R, and then you. Diba? Hindi pwede yon. Kailangan wasto ang gramatika at pagbaybay. Tapos, bawat sulat, tandaan natin na bawat sulat ay sumasalamin sa ating pagkatao at sa institusyon na ating kinakatawan. Kaya kinakailangan lamang ang respeto sa tatanggap ng mismong liham. Okay? Ito yung mga etika natin sa korespondensya. Kung isa-isahin natin, napakadami talagang uri ng liham. Pero, pwede siya makategorize sa mga pangkalahatang uri ng liham. Meron tayong tatlo. Una is we have the liham panlipunan. Ito yung mga liham na more on personal. Just like invitation letter or liham paanyaya, pasasalamat, and then pakikiramay. So, paanyaya, isang halimbawa niyan is yung mga wedding invitation. Diba? Masyadong personalized din yung mga information na yan. Pasasalamat, for example, grateful ka, halimbawa, magbibigay ka ng token to somebody and then meron ka lamang short letter para sa kanya. And of course, yung pakikiramay. Okay? So, kapag sasabihin natin liham panlipunan again, that is more on personal. Second is we have the liham pangangalakal. So, ito naman siya is tumatalakay o ginagamit sa formal na ugnayan ng negosyo, trabaho, at kalakalan. So, halimbawa dito, yung mga BIR, yung pagpaprocess ng mga tax, so, about the business or yung business permit. So, yan siya. Gumagamit din sila ng liham para sa dokumentaryo at formal na transaksyon. And lastly is we have the liham pantanggapan. Kapag sasabihin natin pantanggapan, tanggap. So, it's either agency to agency or yung isang tao nagsasubmit ng kanyang liham sa isang opisina. So, may nangyayaring tanggapan kumbaga. So, ito yung ginagamit sa institusyon, opisina at maging sa atin sa akademiko na nagsusulat ka ng iyong personal letter pero kailangan ito i-receive ng isang office. So, that is liham pantanggapan. So, again napakaraming uri ng liham pero pwede natin siyang makategorize into 3 depende sa kanyang gamit. Katulad ng uri ng liham, marami din tayong mga bahagi ng liham. Pero itong 8 ito lamang yung mga pangunahing bahagi ng liham. May iilan kasi, depende siya sa format ng liham, depende siya sa kung anong klase ng liham, pwede na itong 8 ito ay hindi siya makikita doon. Okay? So, una is we have the pamuhatan. Ang pamuhatan is tungkol yan siya sa iyo, ikaw na sumulat. Yung address mo, maaring pangalan, or maging contact details. Second is petsa. Napakahalaga ng petsa, everyone. Kung kailan mo na isulat. Kasi nga, other than formal ang pagsusulat ng liham, ito din ay isang uri ng pagsasadokumento. Okay? Next is we have the patunguhan. Ito yung tungkol sa taong susulatan mo. Sino siya, saan na opisina or address, ano yung katayuan niya sa buhay. Pang-apat is paksa. Ito yung makabagong bahagi ng liham na sa ngayon, sa makabagong panahon, ay kailangang present siya or kailangan maisulat talaga siya. Dati kasi, mula sa patunguhan, diretso tayo ng bating panimula. But right now, napakahalaga ng paksa. Kasi ang paksa, shorten siya tungkol saan ang iyong liham or katawan ng iyong liham. Or short term or shorten siya tungkol sa katawan ng iyong mensahe mismo. Next, so we have the bating panimula. So, sino yung susulatan mo? Ano yung paggalang na ipapakita natin sa taong susulatan natin? Next, number 6, katawan ng liham. So, ito na yung mensahe or content itself. Number 7, bating pangwakas. So, hindi pwedeng
walang goodbye, di ba? So, meron din tayong showing respectfulness. So, kailangan meron tayong bating pangwakas. And lastly, lagda. So, dito natin makikita ang pangalan or sino yung sumusulat. Minsan kasi, pwede na hindi mo alam kung saan or sino yung taong susulatan mo sa patunguhan. Di ba yung iba nga is to the manager, to whom it may concern. Pero sa lagda, dito mo talaga makikita kung sino yung taong sumusulat. So, napakahalaga ng lagda. Okay, may dalawang liham tayo dito. And kindly observe ng kaibahan nila. Unang-una, itong isa is may mas iilan lang na bahagi ng liham. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Compare sa kabila na napakarami. Diba? More than 5 siya. So, tingnan natin yung pagkakaiba nila. Itong si number 1, more on personal letter ito siya. So, kung mapapansin nyo, ang bahagi na meron siya is pamuhatan. At sa pamuhatan ngayon, na doon na rin pumapaloob yung petsa. Okay, November 18. Tapos, mahal kong Sarah. So, di ba, very close sila. Kakilala talaga sila or kaibigan sila. Dahil, kung makikita nyo sa bating panimula, ang gamit niya na bantas ay kama. Okay? Ginagamit yan siya kapag ka-informal or close kaayo mo sa mismong susulatan mo. Katawan ng liham, of course, yung mensahe mismo. Kumusta na ang aking matalik na kaibigan? O, diba? So, yun yung mensahe niya. Nangungumusta siya. Next is we have the bating pangwakas. Nagmamahal, and then Christina. Yun yung lagda or sino yung sumulat. Yan yung lagda. Now, observe po tayo, guys. Observe. Kapag ka magpo-format tayo ng liham, kailangan naka-align po si petsa at saka si bating pangwakas. Naka-align talaga yan sila like straight. Hindi pwede, yung ginagawa kasi ng iba ay nagko-control sila para mupidpidaanhi ang ilahang bating pangwakas, which is wrong. Okay? Hindi pwede. Always remember na dapat align si petsa at saka si bating pangwakas. Of course, kasunod na rin si lagda. Okay? Yan yung format natin. So, ito siya guys kapag ka-personal na liham or informal na liham. Ngayon, observe naman na tayo sa kabila. Yung kabila naman, mapapansin nyo, napakaraming bahagi meron siya. Wala siyang pamuhatan, pero ang sa kanya is letterhead. Pansin nyo? Letterhead ang nakapangalan. Ano yung kaibahan? Si pamuhatan, magagamit siya kapag ka-personal na letter siya. Address mismo ng sumusulat. Kapag ka, itong sa Pikas is address dyan siya ni Christina. Sa kabila naman, letterhead yung gamit dahil this is an organization. No? Like, meron siyang nirepresent na office. So, ito is brigada sa wika. So, DepEd, Sangay ng Camarines Sur, San Jose, Pili, Camarines Sur. So, kaya, ang tawag sa kanya is ulong sulat or letterhead. And this is also part of pamuhatan pa rin. Kasi tungkol man siya sa sumusulat. Okay? Next is we have the petsa. Yan. So, present ang petsa. Patunguhan. Pansin nyo, napakarami ng kanyang patunguhan. Napakaraming detalye. Kompletong pangalan. And then, meron pa yan siyang doktor. Diba? Tapos, address. Next is we have bating pambungad. Kung pansin nyo, ang gamit na bantas is tutuldok. Bakit? This is a formal letter. Compare sa kabila, ang bating panimula niya is comma. Because that is informal letter. Okay? And also, walang patunguhan itong si kabila. Itong si Inday Sara. Diba? Wala siyang patunguhan. Compare dito na meron siyang patunguhan na dagdag siya. Next is katawan, same, meron silang mensahe. Then, bating pangwakas, meron din. Kama pa rin, of course. And then, yung lagda. Ang lagda niya is merong pangalan at meron ding ano yung posisyon niya. Siya ay nasa pansangay na supervisor sa Filipino. Okay, nasa Filipino siya at isa siyang pansangay na supervisor. So, yan. So, sana
maayos nating nakita yung kaibahan ng isang informal na liham or yung personal na liham compared to formal na liham. Mas detalyado at mas may maraming bahagi ang isang formal na liham. And meron din of course silang format. Okay? Which is later tatalakayin natin. Meron pa tayong isang halimbawa ng liham dito, but this time, this is not a personal letter. This is an SO or an special order. So, nakakakita na tayo nito. Ito yung kadalasang nire-release ng IIT. So, pansinin ulit natin yung mga bahagi niya na naiiba rin sa isang informal or di naman kaya formal letter. Kasi this one, ito siya ay SO, special order. So, basically, more on declaration. Meron siyang para siyang may nagsasabata siya o meron siyang sinasabi kung baga. So, we have the letterhead. So, makikita natin ang pangalan ng school, address, contact details, at maging meron siyang logo na wala kanina. Kanina isulat o teksto lang yon. Okay? Again, kapag ka letterhead, ang kaibahan ng letterhead sa pamuhatan, si pamuhatan more on personal, like ako yung sumusulat, wala akong nire-represent na company. Pero sa letterhead, meron siyang nire-represent na opisina. So, yun. Yun yung kaibahan ng dalawa. More on personal si pamuhatan. At makaluma rin si pamuhatan. These days, ginagamit na is letterhead. Pero, kung ikaw, personal yung letter mo, no, naniningil ka ng utang, huwag kang gumamit ng letterhead. Kung hindi mo naman nire-represent yung company na meron ka. 'Di ba? Kung sarili mo lang naman yan siya na utang at walang kinalaman yung department mo, so pamuhatan yung gagamitin mo. Gets natin ha? Next is we have petsa. Present pa rin siya. We have the paksa, o 'di ba? Ngayon napakahalaga ng paksa. So kahit hindi po pa man babasahin yung katawan, alam mo na tungkol saan yung mismong liham. So summary details of the letter or the message. Next katawan, dito na involved siya, then lagda. Name, perma, and then posisyon ng taong pumirma. Ito siya. Wala kayong makikita ditong bating pangwakas. Wala rin kayong makikita ditong bating panimula. 'Di ba? Ito yung iilan sa kaibahan nila. And then again, si petsa at saka si lagda, tupong sila. 'Di ba? Tupong gidna sila. So, 'yon. So, nandito yung SO natin since this is SO man siya. Then, for distribution, ito yung mga iba pang bahagi na para saan, no? Saan natin ibibigay yung mismong letter. So, napakaraming bahagi ng liham. Again, depende siya sa kung anong uri ng liham yung gagawin natin. Now, kapag gumagamit ka ng logo, meron din tayong sinusunod na linya. Hindi pwede na basta-basta na lang. Yung logo kasi, mas maganda yung letterhead mo kapag meron ka talagang logo. Nagsisilbi rin ito kasing palamuti or decoration or design sa iyong sinasabing liham. So, kapag gagamit ka ng logo, kailangan alam natin yung pagkasunod-sunod. Hindi pwede, ay gwapa ni siya, diri ibutang. Hindi pwedeng ganon. So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong left to right. Kapag ilalagay nyo siya sa kaliwa, ibig sabihin, higher rank yan siya. Patungo sa right, lower rank ang right. Okay? So, from here, IIT, CAS, and then ang aming department. So, nasa left si IIT, kay mas higher man si IIT. Nasa tunga si CAS, kay tuluman mi kabuok, and then ang department dayon ang nasa right. Okay? From highest to lowest rank na siya. So, kung ang gagamitin natin na estilo, kay linya lang siya. Now, pwede rin tayong mag-up to down. So, make sure ang nasa pinaka-highest rank ang nasa itaas at pababa naman yung pinaka-lowest rank. Next, pwede rin tayong magganito. So, yung up-down, nasa taas si IIT since siya yung pinaka-mataas or higher rank. And then, tapad man si CAS o ang among department. So, kinsa may mas higher nila, si CAS of course. So, nasa left si CAS and nasa right naman yung department natin. So, this is up-down or left-right position. So, yan. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo maglalagay ng logo. Depende sa kung saan yung bet natin. Meron siyang sinusunod na pagkasunod-sunod. Sa patunguhan, kailangan ka mag-take ng effort para kilalanin kung sino yung padadalhan mo ng sulat. Hindi pwede na wala. Like,
dinidiscourage natin as much as possible na wala kang maisulat. So, kailangan talagang saliksikin mo sino yung chairperson, sino yung taong dapat susulatan, sino yung tatanggap ng liham, kinakailangan yan siya. So, sa patunguhan, kailangan yung kumpletong pangalan, degree, ranggo, posisyon, opisina at address. As much as possible, lahat ng mga ito ay maput together mo sa patunguhan. Okay, I have here an example. Hinalimbawa ko yung sariling impormasyon na meron ako. Lahat naman sila ay tama, pero meron talagang pinakatama at pinaka-formal. So, we have here sa first, okay? Observe po muna natin itong first. Chesabel Perizon, Assistant Professor, Departamento ng Filipino at Panitikan, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Tibanga, Iligan, Lanao del Norte. So, yan. Kompleto naman talaga yung informasyon. Next is we have here, Chesabel Perizon, meron na siyang MA, tapos same pa rin ang information. So, sa dalawang ito, alin yung mas informative? Okay, so of course, itong si number 2, ang nadagdag is MA. Diba? So now, pumunta naman na tayo dito sa pangatlo. We have Assistant Professor Jezabel Perizon, MA, Departamento ng Filipino at Panitikan, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Iligan City. Ito siya, mas kumpleto yung detalye sa iisang linya pa lamang. Diba? Nandito na yung posisyon, pangalan at degree niya. And then sa baba is saan yung opisina, at of course, address ng school. So, basically, ang pinakatamang gamitin is yung si number 3. So, itong si assistant professor, pwede mo naman na siyang idugtong sa pangalan niya. Kasi mas maganda yung kung ano yung kailangan kasi, di ba? Ang etika is respeto sa taong susulatan. So, kailangan mag-take effort ka nga, kilalanin mo siya. Alamin mo ano yung educational attainment niya as much as possible, ano yung degree na natapos niya. Idagdag mo yun sa pangalan niya. Kasi una, pinaghirapan niya yan. Diba? And then, meron ding formal way of showing respect na i-include mo sa mismong pangalan niya yung ranggo niya. So, basically, itong pinaka-last or itong naka-highlight, ito yung susundin natin na format. Sa bating panimula naman, meron tayong pinaka-proper way ng pagkakasulat nito. So, observe nyo itong dalawa. So, unang-una sa bantas. Okay? So, kapag gagamitin ulit natin yung kuwet, informal ang dating niyan. So, dapat ang gagamitin na batas is itong tutuldok. Okay? Next, pagdadaglat ng pangalan at posisyon. Kapag gagamitin mo ang buong pangalan, okay? Kapag naka-spell out ang buong pangalan, ang dadaglatin mo ay ang posisyon. So, ito yun siya. Ito yung pinakatama. 'Di ba? Daglat yung position, and then naka-spell out ang buong pangalan. Pero what if naka-spell out naman yung position, so pwedeng apelyido lang ang gagamitin mo. So itong nandito lahat, this is tama. So pili ka sa dalawa ha, kung ano yung buo ang pagkakasulat. Kung buo yung pangalan, so dapat daglat ang posisyon. Pero kung buo ang pagkakasulat ng posisyon, daglat ang apelyido. This is the right way. Okay, may marami tayong anyo ng liham. At magpapakita ko sa inyo ng dalawa sa common na ginagamit. At ito yung full block style at semi-block style. So, sa full block, napakadali lang tandaan. At itong full block na ito yung kadalasang ginagamit sa formal na liham. Napakadali, simple, at mas limpyo po siya. So, ito yung nire-recommenda na gagamitin sa mga formal na liham. So, kung i-observe natin, itong ulong sulat or ulong pagkilala or letterhead, nasa gitna siya. And the rest na information, petsa, patunguhan, bating pambungad, katawan, pangwakas at lagda is naka-line siya dinhi, left side. 'Di ba? Effortless masyado. Simple pero neat siya lang tawon. So, this is full block style. Ito yung nire-recommend na gamitin talaga. And most commonly, ito talaga yung ginagamit natin. Okay? Ang full block style. Now, we also have semi-block style. Again, ang ulong sulat or letterhead nasa gitna pa rin, pero ang nasa right ay ang petsa,
pangwakas at yung lagda. Sila lang yung naiiba. 'Di ba? So, nasa right side siya. Nasa left pa rin yung patunguhan, bating pambungad. Yan, nasa left pa rin sila. And pansin nyo rin ang mismong katawan ng liham. 'Di ba? So, naka-indent siya. Okay? Naka-indent siya. Unlike dito, is nasa left talaga siya lahat. Okay? Yan. So, ito yung semi-block. At ito naman yung full block style. Ang semi-block, nasa left side ang lahat. Sa semi-block, nasa right ang petsa, bating pangwakas, and lagda. And also, ang katawan ng liham is naka-indent siya. So, sana malinaw. So, most recommend natin na gagamitin kapag formal na liham at talagang kadalasang ginagamit is itong sinasabi nating full block style. Mga uri ng liham. Una, liham pagbati. Letter of congratulations. Pinapadalhan ng liham pagbati ang sinumang nagkamit ng tagumpay, karangalan o bagay na kasiya-siya. Ganito ring uri ng liham ang ipinadadala sa isang nakagawa ng anumang kapuri-puri o kahangahangang bagay sa tanggapan. So, meron akong halimbawa dyan. So, pansinin ninyo na merong paring petsa, patunguhan, bating panimula, katawan ng liham, and then merong salitang congratulations bilang pagpapakilala na nagtagumpay nga siya sa komprehensibo or 'di ba, nakapasa siya sa isang comprehensive exam. Liham paanyaya or letter of invitation. Taglay ng liham na ito ang paanyaya sa pagdalo ng isang pagdiriwang, maging tagapanayam o gumamit ng mahalagang papel sa isang particular na okasyon. Meron ako isang halimbawa dito. Isang invitation siya sa akin noong nakaraan. Kaso may nakita akong mga pagkakamali. Yan. So, para mapansin natin saan siya nagkamali, isa-isahin natin. Una, meron tayong ulong pagkilala. Tama naman na siya. Next is petsa. Ang ginamit dito na format ay ano? Yes. Full block. 'Di ba? Lahat is nasa kaliwa. So, nandito yung petsa. Tama pa rin. So, ito yung tinatawag nating patunguhan. Okay, so tungkol sa akin bilang ako yung pinapadalhan nila. So, Assistant Professor Jezabel Rizon, tama naman, Departamento ng Filipino at Panitikan. Pansin nyo na wala na siyang MSU IIT dahil ito naman siya is nagaganap sa loob ng IIT. So, hindi na necessary na lagyan mo pa ng College of Arts and Social Sciences or MSU IIT dahil nabanggit naman na dito. So, within institute man siya. Next, ginagalang na Professor Rizon. So, dito naman, kapag ka nagdaglat ka ng apelyido, pwedeng ma-spell out mismo yung position. Pero ang ginawa nila is daglat yung pareho. Okay? So, masasabi natin sabotable, pero hindi talaga siya yung right way. Okay? So, and also, ang bantas na ginamit is comma. So, kailangan kung formal ay tutuldok. Okay. Next is, walang problema sa mensahe, walang lagda. Okay, walang pirma. Yan. So, kapag pipirma ka, naka-caps lock or capital letter ang pagkakasulat ng pangalan. So, ibig sabihin, mag-e-expect ka na merong pirma dito. Kung hindi ka pipirma, kailangan yung proper lang na pagkakasulat ng pangalan, na yung unang letter is capital letter and then yung kasunod naman ay hindi. Pero dito kasi, lahat ay capital letters. So, ibig sabihin, expect sana ako ng may pirma. So, yun lamang yung iilang error doon. So, kung sana naisulat dito na hindi capital letter, acceptable siya na walang pirma. Okay? Next, we have liham kahilingan, letter of request. Liham na inihanda kapag nangangailangan o humihiling ng isang bagay, paglilingkod, pagpapatupad, at pagpapatibay ng anumang nilalaman ng korespondensya tungo sa sa katuparan ng inaasahang bunga, transaksyonal man, opisyal. So, pwedeng halimbawa, humihingi ka ng isang slot
para makapag-absorb ng isa pang faculty. Ginagawa namin yan siya sa department. So, nagre-request letter kami. Next is liham pagsang-ayon. So, dito naman, kapag sumasang-ayon at nagpapatibay sa isang kahilingan o panukala na makabubuti sa operasyon ng isang tanggapan, maaaring samahan ng kondisyon ang pagsang-ayon kung kinakailangan. We also have liham pagtanggi or letter of negation. Nagpapahayag ito ng dahilan ng pagtanggi, di pagpapaunlak, di pagsang-ayon sa paanyaya, kahilingan, panukala at iba pa hinggil sa pangangailangang opisyal at transaksyonal. So kung halimbawa dinidecline ko yung invite nila sa akin bilang maging judge, so pwede akong mag-create ng isang liham pagtanggi. Next, we also have report letter or liham pag-uulat. So kung ano man yung nangyari sa isang project, so magbibigay ka ng feedback kung baga. Next is we have liham pagsubaybay or follow-up letter. Ito ang liham na ipinapadala upang alamin ang kalagayan ng liham na naipadala na. Meron ka ng pinadala na liham ngayon, wala pang update. So, pwede kang mag-follow-up letter doon. Sa pagsulat, maging magalang na banggitin ang liham, ang petsa at layunin ng naunang komunikasyon. Baka kasi nawala yung unang sinubmit mo na liham. So, pwede kang mag-follow-up. Next is we have liham pagbibitiw or kapag ikaw ay nag-resign. So, wag po tayong basta-basta nawawala sa trabaho. So, kailangan maging magalang pa rin tayo kung aalis man. Kasi, kapag magre-resign ka halimbawa, kailangan mong ilantad ano yung mga dahilan ng inyong pag-resign, no? Or bakit ka magbibitiw. So, liham na nagsasaad ang pagbibitiw ng isang kawaning nagpasilyang huminto o umalis sa pagtatrabaho, bunga ng isang mabigat at mapanghahawakang kadahilanan. Kinakailangan ditong mailahad ng maayos at mabisa ang dahilan ng pagbibitiw, sapagkat nasa anyo at himig ng pananalita ng nagbibitiw ang larawan ng kanyang pagkatao. Kasi later on, kapag mag-a-apply ka pa ng trabaho, pwede mo man kasing maging reference yung dati mong pinagtrabahuan. So, kailangan maayos at maganda yung pagbitiw natin. We have liham pagtatanong or letter of inquiry. Liham ito na nangangailangan ng tuwirang sagot sa nais malaman hinggil sa mga opisyal na impormasyon o paliwanag. So, madalas ginagamit natin to siya kapag nag-i-inquire tayo how much yung rate ng isang bagay. Halimbawa, meron bang available na slot, so ganyan siya. Nagtatanong or letter of inquiry. Liham pakikidalamhati or letter of condolence. So, bahagi siya ng liham panlipunan or personal letter. Liham ito na ipinapadala sa mga kaopisina, kaibigan, kakilala, kamag-anak na naulila. Nagpapahayag ito ng pakikiisa sa damdamin, subalit hindi dapat palubhain ang kalungkutan ng mga naulila. So, at least sa liham pakikipagdalamhati o pakikidalamhati ay ramdam ng isang nawalan na hindi siya nag-iisa. Okay? Next is we have liham pakikiramay or letter of sympathy. Liham ito na ipinapadala sa mga kaopisina, kaibigan, kakilala, kamag-anak na nakaranas ng sakuna, masamang kapalaran tulad ng pagkakasakit, bagyo, lindol, at marami pang iba. We also have liham panawagan o letter of appeal. Liham ito na nagsasaad ng kahilingan, kooperasyon, pakiusap para sa pagpapatupad o implementasyon ng kautusan, kapasyahan at pagsusog or inmilyenda ng patakaran. Liham kahilingan ng mapapasukan o application letter. So, kapag ikaw ay nagnanais na makapaglingkod sa isang tanggapan, ay kailangan makapagdalo o magharap ng isang liham kahilingan. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga ideya, tuwirang pananalita na nakapaloob sa nilalaman ng liham ay nakahihikayat ng magandang impresyon. So, kumbaga dito sa liham application, kailangan i-include mo dito kung ano yung meron ka na maaaring kinakailangan para makuha ka sa trabaho. Okay? Ano yung meron sa'yo na maaaring wala sa iba? Ano yung edge mo? Kasi yung liham aplikasyon, masasabi natin, ibinibenta mo yung sarili mo. At kalakip nito is we have the resume and CV or curriculum vitae. Next is we have liham paghirang or appointment letter. Ito ay isang liham na nagtatalaga sa isang kawani sa pagganap ng tungkulin, pagbabago, paggalaw, ng katungkulan ng isang tanggapan o promosyon.
Next is we have liham pagkilala or letter of introduction. Liham ito na himig personal na nagpapakilala sa isang taong nagsasadya sa isang tanggapan upang lalo siyang makilala ng kausaping opisyal kaugnay ng anumang transaksyon. Kaya isang halimbawa, meron pa tayong liham pagpapatunay or letter of certification. So ito ay nagpapatunay ng isang empleyado o tauhan sa tanggapan ay nagtungo o dumalo sa isang gawain. Nakalatag dito ang petsa kung kailan ito isinasagawa. Itong liham pagpapatunay, maaaring makilala din siya at certificate of appearance. So kapag kami bilang mga empleyado, meron kaming mga official travel. So, since nabigyan kami ng official travel or travel authority ng IIT, kailangan magbigay kami ng certificate of appearance. Na yun naman yung ibabalik namin or i-attach namin na nagpunta o nagtungo talaga kami sa lugar na iyon. So, ang pipirma doon is of course kung sino yung pinuntahan namin. So, maaaring ang school, ang head ng event, so kinakailangan yan siya. Maliban sa mga liham na natalakay natin, hindi of course papahuli ang modernong pamamaraan ng pagsulat o tinatawag nating elektronikong pamamaraan ng pagsulat, ang email, 'di ba? So hindi na natin siya tatalakayin dahil I know for sure na lahat kayo is marunong ng magsulat or exposed na into email. So ang email kasi nandoon na yung format. So ang gagawin niyo na lamang ay maglalagay ng mga detalye. So, subject, hindi pwedeng mawala yan siya. Minsan, may mga informal way pa rin yung iba na iniiwasan o hindi nilalagyan yung subject. Napakahalaga po talagang malagyan yung subject or paksa. So, kayo bilang mga estudyante ko sa Filipino 103, kapag mag-i-email po kayo sa inyong mga guro, naway lahat ng impormasyon na kailangan ma-provide ninyo doon sa email, no? Other than email address, merong paksa, and then of course, the message na itself. And as much as possible, kung kinakailangan yung attachment, diba? So, ngayon, expose na tayo sa tinatawag nating email or elektronikong pagpapadala dahil nga paperless na din tayo. And believe it, sa katunayan, mas napadali ang mismong komunikasyon dahil nga malayo man ay mapapadala mo pa rin ang inyong hangarin or nais ipaabot through email. So, hangad ko na yung mga checklist natin kanina ay napagtagumpayan natin, babalikan natin kung sa ngayon ba ay nakakapagpapaliwanag ka na ng kahulugan at kahalagahan ng korespondensya opisyal. Nakikilala mo na ba yung mga batas na may kaugnayan sa paggamit ng wikang pambansa sa opisyal na komunikasyon? Ikaw ba ay nakapagtutukoy ng uri, bahagi at format ng iba't ibang liham opisyal? Matutukoy mo na ba o makapagsusuri ka ba ng isang liham panlipunan o yung mga personal letter, pangangalakal na liham o yung mga business letters na ginagamit sa negosyo? At maging mga liham pantanggapan, yung mga ginagamit sa institute, akademiko, or yung ginagamit kadalasan ng mga pang-opisina. So, hangarin ko na makasusuri ka na at makatutukoy kung anong uri ng mga liham ang mga sumusunod. Yung mga nabanggit ko kaninang mga halimbawa. And lastly, ikaw ba ay makagagamit ng wasto at formal na estilo sa pagsulat ng sariling korespondensya opisyal? So, hangarin ko na yung mga layunin na nabanggit natin ay nasa katuparan natin sa ating mga sarili. So, sa pagtatapos, tandaan natin na ang bawat sulat, memo, at email ay salamin ng ating pagkatao at institusyon. Kaya't laging sundin ang wastong format at etika. Tradisyonal man yan o moderno, ang paraan ng ating komunikasyon. So, yun lamang, hangad ko na meron tayong natutunan at ma-apply din po natin sa araw-araw na ginagawa natin sa buhay. Maraming salamat, daghang salamat, and pagpalain tayong lahat.